Alam nyo ba kung paano nangyayari ang cross-pollination? Hello mga ka-agri! Sa video na to, ipapaliwanag ko po sa inyo kung paano nangyayari ang cross-pollination. Coming up! Disclaimer lang, hindi po ako expert pagdating sa pagko-cross-pollinate ng mga iba't ibang klase ng crops. Hindi ko rin siya pinapractice, hindi ko ginagawa yung cross-pollination. Ang ginagawa ko lang yung hand and manual pollination. Magkaiba po yun. Yung hand and manual pollination, ginagawa siya sa tanim mismo, sa sarili niya, hindi sa ibang crops. Yung cross-pollination naman, sa same species, pero magkaibang variety. Pero sa video na to, susubukan ko pong ipaliwanag sa inyo kung paano siya nangyayari at paano siya ginagawa. Bago po natin pag-usapan yung cross-pollination, alamin muna natin kung ano ba yung mga klase ng mga bulaklak. Magkaiba po kasi yung bulaklak ng Solanaceous tulad ng sile, kamatis at talong, pati ng mga cucurbits tulad ng pipino, ampalaya, pakwan, melon, kalabasa. Magkakaiba po yung kanilang bulaklak. Sa Solanaceous tulad dito sa sile, yan. Sa iisang bulaklak, nandyan na po yung lalaki at babaeng parte ng bulaklak. Sa cucurbits naman tulad ng mga ampalaya, pipino, magkaiba yung lalaki at babaeng bulaklak. Sa kanila, sa mga cucurbits, yung lalaking bulaklak, yan po yung bulaklak na walang bunga. Yung babaeng bulaklak naman, yan po yung bulaklak na merong bunga. So, paano ba nabubuo yung mga bunga na yon? Nabubuo po yon once na nahalo yung pollen. Sa case ng mga cucurbits, kailangan po yung bulaklak na lalaki, yung lalaking walang bunga, kailangan po yung pollen galing doon mailipat sa babaeng bulaklak, yung bulaklak na merong bunga. Sa Solanaceous naman tulad ng sile, kamatis at talong, pag nadapuan po yan ng mga pollinators tulad ng mga bees, ng mga insekto, yung pollen na yan, yung pinaka loob ng bulaklak, mahahalo na agad yung pollen. Pag nauyog din yung puno or hinangin yung tanim ninyo, namimix din yung pollen, nabubuo na yung mga bunga. Ngayon balik na tayo doon sa cross-pollination. May dalawang paraan kung paano nangyayari yung cross-pollination. Una sa natural na paraan, yung mga pollinators mismo yung nakakapaglipat ng mga pollen from one plant to another. Pangalawa is intentional sa pamamagitan po ng manual pollination. Kumbaga may interval ng tao yung paglilipat ng pollen. Ginagawa yon sa isang controlled environment. Ayon po sa pag-aaral at experience ng mga manual pollination, napakababa po ng percentage na mabuo yung pagko-cross-pollinate. Kaya maingat po yan ginagawa. Kaya ginagawa nila sa loob ng greenhouse or sa isang controlled environment. Tandaan po natin sa cross-pollination, ang pwedeng mag-cross-pollinate ay yung magkaparehas na species. Example, itong bell pepper tsaka itong siling labuyo. So kung gagawin natin yung cross-pollination, kung kukuha tayo dito ng pollen at ililipat natin dito sa bell pepper, sa susunod na generation, pag nagbunga yung itatanim natin, pwedeng malaki pa rin yung bunga kasi nga bell pepper siya, pero maanghang na. No? Kumbaga naghalo yung characteristics ng dalawang species. So kaya po yung maling paniniwala tungkol sa pagtatanim ng pipino tsaka ampalaya, sabi nila pag pinagtabi daw yung dalawang crops na yon, pumapait yung pipino dahil katabi niya yung ampalaya. Hindi po yun totoo. Ang dahilan kung bakit pumapait yung pipino dahil kulang siya sa tubig. Tapos may variety rin ng pipino na mabilis pumait pagka sobra na yung gulang ng bunga. Tapos lalo na kulang pa rin sa tubig, yan yung dahilan kaya mapait yung bunga. Sa cucurbits naman ganun din. Kailangan kung ampalaya, dapat puro ampalaya. Magkakaiba lang siya ng variety. Halimbawa, yung Santa Rita tapos yung Galaxy, yun pwede natin ipag-cross-pollinate. Dapat parehas kasi siya. Hindi siya pwedeng i-cross-pollinate yung ampalaya sa pipino. Hindi yun mangyayari. Pero pwede natin siya i-grafted. May nakita po ko na pinagdugtong yung patola tsaka yung ampalaya. Tinatawag nilang ampatola.
So pagka tubo ng mga seedlings, pagka malaki na, puputulin na sa gitna yung patola. Ganon din po yung ampalaya. Sa ampalaya naman yung upper portion, yun yung idudugtong nila dun sa patola. Tapos i-clip para mag-heal yung sugat ng crops. Tapos palalaki na nila. So mas matagal po yung buhay nung ampalaya kasi nga yung pinaka-base niya ay patola. Matibay din siya sa sakit. Matibay din po siya sa iba't ibang climate. Kaya mas tumatagal yung tanim nilang ampalaya. So iba naman po yun. Yun ay grafted. Walang kinalaman yung cross-pollination doon. So paano naman po ginagawa itong cross-pollination? So una, kailangan po controlled environment. Kailangan secured. Nasa loob ka ng greenhouse or nasa loob siya ng indoor o laboratory. So gagawin po doon, hahanap sila ngayon ng isang tanim na pagkukunan nila ng pollen. Kailangan po yung pagkukunan nila ay hindi pa bumuka. Yan. Kasi pag bumuka na yan, ibig sabihin lumabas na yung kanyang pollen, maaaring na-pollinate na siya. Kaya useless kung ipapahid natin sa ibang mga pollen. So kailangan po yung malapit ng magbuka. Yan, hahanapin nyo po talaga isa-isa. Tapos kukunin nyo siya. Then sa kabilang tanim naman, sa bell pepper, hahanap din kayo nang hindi pa nagbukas. Yan, malapit na siya mag-open. Pipilitin nyo pong tanggalin yung mga petals. Tapos ipapahid nyo po yung galing naman dito sa siling labuyo. Yan. Then lalagyan nyo po siya ng marker o palatandaan para alam nyo po kung ano yung bunga na kinross-pollinate nyo. Then hihintayin nyo lang. Makikita nyo po yan kung successful. Pag lumalaki yung bunga, ibig sabihin successful yung pag cross-pollinate nyo. Then ano po yan, paulit-ulit at marami silang ginagawang cross-pollinate sa mga tanim. Kasi nga manapakaliit po ng percentage na mabuo yung mga bunga. Kaya din po siya nilalagay sa isang controlled environment kasi baka makontaminate siya, baka may mga insekto na dumapo dun sa bulaklak, mabuo na lang siya bigla instead na galing pa po doon sa ibang crops. So hindi na-meet yung kanilang requirement. Kaya talagang controlled environment yung pagko-cross-pollinate ng iba't ibang crops. At maingat po siyang ginagawa. So sana po naliwanagan kayo tungkol sa cross-pollination at yung mga maling paniniwala din tungkol sa pag-cross-pollinate ng ampalaya at pipino. Kung sa tingin nyo po nakatulong information na to, palike naman, and sana po tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!